susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Labis-labis itong natutuwa si Annalyn nang malaman nito ni Annalyn na gising na ang kanyang lulu, kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Annalyn ang kanyang tita Giselle at agad nitong ibinalita ni Annalyn na gising na umano ang kanyang lulu sa kadahilanan na labis-labis naman din itong natutuwa itong si Giselle at dali-dali naman din itong nagtungo itong si Giselle sa room ng kanyang lulu. At dito pagkatapos nitong tawagan ni Annalyn ang kanyang tita Giselle ay agad naman din itong tinawagan ni Annalyn ang kanyang ama at agad nitong ibinalita ni Annalyn na gising na umano ang kanyang lulu, kung kaya't labis-labis naman din itong natutuwa itong si Dr. Tanyag at dali-dali naman din itong pumunta sa room ng kanyang ama. At dito nag-abot itong dalawang magkapatid na itong si Giselle at itong si Dr. Carlos at tuwang-tuwa ito nang makita nila ang kanilang ama at agad nitong niyakap ng dalawa ang kanilang ama at agad itong nagsalita itong si Dr. Tanyag na mabuti umano nagising na ang kanyang ama at panatag na umano ang kanilang loob dahil ligtas na umano ito sa kapahamakan. Ngunit gulat na gulat naman din itong magkapatid nang kinausap nila ang kanilang ama ay nakatitig lang ito sa kanila, kung kaya't agad naman din itong tinawag ni Dr. Tanyag itong si Doktori at agad nitong sinabi ni Dr. Tanyag kay Doktori na tinitingnan lang umano sila kay ng ama. At dito agad naman din itong ipinaliwanag ni Doktori kay Dr. Tanyag na wag umano itong magtataka dahil ganun talaga umano ang reaksyon dahil galing umano ito sa pagkakumatos itong si Don Pipi, kung kaya't hindi umano sila nakakasigurado kung tuluyan na ba umanong naging okay ang kanyang pang-iisip. Kung kaya't agad naman din itong kinausap ni Giselle itong si Doktori na kailangan umano nitong gawin ni Doktori ang lahat-lahat upang bumalik umano ang mga alaala ng kanyang ama dahil kailangan umano nilang malaman kung sino umano ang may kagagawan nito. Kung kaya't agad naman din itong ipinangako ni Doktori Giselle na gagawin umano nito ni Doktori ang lahat-lahat. Kung kaya't agad naman din itong pinasasalamatan ni Giselle itong si Doktori. At dito pagkatapos nilang mag-usap ay agad naman din itong tinawagan ni Annalyn ang kanyang ina at agad nitong ibinalita ni Annalyn sa kanyang ina na si Lynette nagising na umano ang kanyang lulu sa kadahilanan na labis-labis naman din itong natutuwa itong si Lynette at agad naman din itong nagpapaalam kay Dr. Carlos na puntahan umano niya itong si Annalyn dahil nagising na umano ang kanyang lulu at gusto umano nito ni Annalyn na magkapiling din itong si Lynette. Kung kaya't agad naman din itong nag-react itong si Dr. Carlos at gusto nito ni Dr. Carlos na pigilan si Lynette na wag umano itong pumunta sa Ipix Medical Hospital. Ngunit napilitan itong si Dr. Carlos na samahan itong si Lynette. Pagkatapos nitong magsalita itong si Lynette kay Dr. Carlos na kailangan rin umano na nandoon si Dr. Carlos upang mapasalamatan umano ito ni Don Pipi dahil kung hindi umano dahil kay Dr. Carlos ay malamang natuluyan na umano itong si Don Pipi. Kaya agad naman din itong sinamahan ni Dr. Carlos ang kanyang asawa at nang makarating na sila sa room ni Don Pipi ay agad naman din itong nakikipag-usap itong si Lynette sa kanyang anak na itong si Annalyn, kung kaya't agad naman din itong lumapit si Dr. Carlos kay Don Pipi at nito ni Dr. Carlos itong si Don Pipi. Sabihin ni Don Pipi ang sikreto umano na kanyang nalalaman. Kung kaya't agad naman din itong nang marinig naman din ito ni Annalyn ay agad naman din itong nilapitan ni Annalyn itong si Dr. Carlos at sinabihan kung ano umano ang sikreto na sinasabi ni Dr. Carlos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng abot kamay na pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.